Naboboboan ng isang political commentator kay PNP Chief Romel Marbil matapos niyang tanggalan ng police security detail si Vice President Sara Duterte. Para naman sa isang dating opisyal ng NTF-ELCAC, dahil sa sobrang pamumulitika nalalagay ngayon sa panganib ang buhay ng pangalawang Pangulo. Si Jason Rubrico magbabalita live sa Davao City. Jason? Franco, magandang gabi. Pinagtataka nga ni Sir Jay Sonza, isang political commentator, na kung bakit sa isang source, which is sa Office of the Vice President, lang kumuha si PNP Chief General Romel Marbil ng mga kinakailangan niyang bilang ng pulis. Kaya nagtatanong si Sir Jay Sonza kung ginagamit pa ba ni Marbil ang kanyang utak. Kahit sa mga opisyal marami pang matitino, no? Iisa lang naman siguro itong bobo Ito si Marbil Yan ang wala ng patumpik-tumpik pang komento ni political commentator at veteranong journalist na si Jay Sonza kay Philippine National Police Chief General Romel Marbil. Ito nga'y matapos niyang tanggalan ng 75 police security detail si Vice President Sara Duterte. Ipinagtataka ni Sonza kung bakit sa isang source lamang kinuha ni Marbil ang kinakailangan niyang bilang ng pulis para punan ang sinasabi niyang kakulangan sa puwersa ng pulisya sa Metro Manila. Hindi ko alam kung ginagamit pa niya utak niya, no? O mahinang klaseng general lang talaga ito. 75 ang kailangan mo. Alisan mo lang ng bodyguard ng tig-isa bawat congressman. Kasi sa under the VIP security, dala-dalawa yan maximum Or 4, no? Isa lang. Meron ka ng 300. Sobra pa yung sa 75. Kung ginamit lang ng konti yung utak at common sense ni Marbil, no? Kaya ako hindi ko matawag na general to kaya hanggang patrolman lang talaga, maximum na yung SPO-10 Sa isang open letter ni Vice President Sara kay Marbil, itinuturing ng pangalawang Pangulo na isang political harassment ang ginawa ng pambansang pulisya sa kanya. At dahil nga sa sobrang pamumulitika, ayon sa isang dating opisyal ng NTF-ELCAC, nalalagay sa panganib ang buhay ni Vice President Duterte. What I'm seeing right now is sobra yung pamamalitika, no, that even the vice president, her life is being put in danger by this Marbil, no. He pinull out niya yung security ng vice president, and the vice president came out with a very clear statement about it, no. At ang nakakatakot pa ani Dr. Lorraine Badoy ay ang klase ng liderato na meron si Marbil. So, yung nakakatakot, the Vice President said in her statement, yung quality ng leadership, sinungaling, si Marbil, di ba? Para sa KOJC Legal Counsel, lumalabas na hindi na pinoprotektahan ng pambansang pulisya ang pangalawang Pangulo at tanging mga taga-Armed Forces of the Philippines na lamang ang pumoprotekta kay VP Sara. So, what does that say about the PNP? Are they still protectors of the people when their motto is supposed to be protect and to serve? So now who are they protecting? Who are they serving? Sinabi naman ng SMNI anchor na si Ina Mortel na sa panahon ngayon, nagagamit na lang ang mga pulis ng kanilang amo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang instrumento nito sa political harassment. So lumalabas lang po talaga mga kababayan, itong mga men in uniform natin na dati ay matatawag nating honorable, ngayon ay nagiging instrumento na lang po sila ng political harassment ng kanilang amo na wala naman ibang nakakita kundi si Marcos Jr. Na hindi naman po niya talaga prioridad na tulungan ang ating mga kababayan o paunlarin ang ating bansa, kundi pabagsakin po ang mga Duterte at ang lahat po ng kanilang kaalyado. Kaya yun po ang kanilang playbook kung mapapansin ninyo. Sa gitna ng mga panggigipit ng pambansang pulisya, hindi lang sa KOJC at kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kundi maging kay Vice President Duterte, may hamon naman ang Executive Secretary ng The Kingdom of Jesus Christ sa Armed Forces of the Philippines. Hahayaan na lang ba ng military natin yung mga panggigipit, no? Hindi lang sa KOJC, ngunit pati po kay BP Sara. Yes. Kasi, di ba, kung ano na yung nangyayari sa atin ngayon, so hayaan pa ba natin yung mga pulis na PNP panggigipit? So, we are calling on sa ating pong military kung ano ba. May paalala naman si Mortel laban sa mga nasa likod ng panggigipit kay VP Sara. Gusto nating ipaalala sa ating mga, lalo na to kay Marbil, kay Abalos, kay Torre, na hindi po kayo binoto ng mamamayang Pilipino. Kayo po ay appointed lang. Si Vice President Sara Duterte, 32 million Filipinos po
ang nagbigay ng tiwala sa kanya, pero kung tratuhin ninyo ay para bang kayo talagang may-ari ng gobyerno na ginagamit nyo yung kapangyarihan para pagsilbihan ng mga sarili nyo nga interes. Kaugnay nga niyan ay bumuhos naman ang suporta ng milyong-milyong Pilipino sa buong mundo kay Vice President Sara matapos na nawagan ang ilang senador na sina Senator Robin Hood Padilla at Senator Bato de la Rosa sa mga nais mag-volunteer na magbigay ng seguridad sa pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta ay ang mga OFW na handang mag-ambagan para sa sweldo ng security team ni VP Sara. 20 volunteers sa kada tribo naman ng 11 tribo ng Davao City ang handang bantayan ang pangalawang Pangulo. Nagpahayag din ng kahandaan na protektahan si VP Sara ang MNLF Davao State Chairman na si Monk Aziz. Franco, una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa publiko nang wag nang mag-alala sa kanya at ang importante sa kanya ngayon ay ang matiyak ang seguridad ng kanyang pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa iyo, Franco.